Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Mayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nakaramdam ng matinding pag-alala si Hador nang sabihin ni Masa na maaring nagtatago si Gadon sa rest house o sa farm. Pinakain niya ang buwaya. Binusog niya ito ng husto upang makatulog ng mahimbing. Samantala, nagulat sina Masa at Carmina nang may dumating na mga uniformadong tauhan nang naghahanap kay Gadon. Napasigaw sa iyak si Carmina nang sabihin ng mga ito na dadakpin ang kanyang ama. Hindi pa rin napawi ang galit na nararamdaman ni Hador sa tuwing naisip niyang darating si Gadon sa farm at nag-alala siya ng lubusan. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. O Ador, salamat at nakontak din kita. Kumusta si Ares? Nandyan ba sa rest house? Ano? Wala ka sa rest house? Nasaan ka? Sa gubat? Bakit? Ano ba? Nagtatago ka? Ay, alam mo, delikado si Sir. Oo. Naku, talagang tumawag ako sa iyo para ipaalam ko ang nangyayari na ngayon dito sa bahay ng amo natin. Nakidnap si Carmina. Oo. Hindi ko na alam kung nasaan na siya.
Oo, hanggang ngayon. Wala pa ring balita ng mga pulis na naghahanap sa kanya. At hindi rin alam ni Sir Gadon dahil hindi ko naman siya matawagan. Oo, kaya nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong pagtaguan si Sir. Sinabi niya na sa farm siya pupunta at magpapahinga. Kaya bumalik ka sa rest house. Hintayin mong darating doon si Sir. Ay, naku, maawa ka naman, Ador. Sige na. Yun lang. Bye. Ay, Diyos ko. Sana matagpuan na si Carmina. At sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Ah, may tao sa rest house. Ah, bukas ang bintana. Sir Gadon kaya ang nandoon? Ay, Diyos ko, maawa ka sa akin. Hindi ko rin kayang hayaan na bugbugin ako ni Sir Gadon. Dahil may karapatan akong magreklamo. Dahil wala naman akong kasalanan sa kanya. Narito na ako malapit sa rest house. Teka lang. Sino kayang nasa loob? Si matandang Diabla ang nandoon. Anong ginagawa niya doon? Ay, sigurado akong wala pa si Sir Gadon. Dahil kung narito siya, imposibleng hindi siya pumunta sa rest house. Ay, papasok ako. Mabuti at nahintay kita, Ador tao. Ano ang ginagawa mo dito sa rest house? Parang matamlay ang mga mata niya. May sakit kaya? Naghihina ako, Ador tao. Lumapit ka rito para humingi sana ako ng tulong. Ano? Meron ka bang sakit? Ay, bakit ganito? Parang lalo akong nanghina nang lumapit ka. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Ay, nahihirapan ako. Sino ang nagpapahirap sa'yo? Sasabihin ko sa'yo. Pero huwag kang matakot, Ador tao. Nako, mukhang demonyo talaga ito. Lalo pang nakakatakot ang itsura niya. Ay, naku. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi ako tao. Ano? Hindi ka tao? Ano ka nga? Ako ay... Ako... Hindi ba tayo sa? Dandang Diabla. Bakit anong nangyari sa'yo? Ay, nako. Nawalan siya ng malay. Bakit kaya? Ang mabuti pa, kukuha ko ng dahon ng bayabas. Nagagamitin kong panggamot sa kanya. Baka bumalik ang lakas na.
Hanggang ngayon, wala pang balita kung saan nagtatago si kaibigang Gadon, Masa. Ano kaya ang nangyari kay Carmina, sir? Kahit ang tungkol kay Carmina, wala pa ring ulat tungkol sa kanya. Ay, Diyos ko. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Maghintay na lang tayo ng tawag ng mga otoridad. Huwag kang mag-alala. Kinausap ko na ang mga kinaukulan tungkol dito. Maraming salamat, sir. Alam kong wala kang kamag-anak at kaibigan dito ni Gadon na mag-aasikaso sa mga kailangang gawin. Kaya huwag kang mag-alala, Masa, nandito ako. Maraming salamat po ulit, sir. Napakabuti ninyo. Salamat, Ador Tao. Total, hindi naman ako mamamatay. Oh. Kaya huwag kang umiyak. Ha? Ano bang sinasabi ng matandang ito? Hindi naman ako umiiyak. Bakit? Ano ba yung hawak-hawak mo at napakahigpit? Ito ba? Ay, dahon ng bayabas ito na liniklik ko at ipinahid ko sa iyo. Kaya, bumalik ang lakas mo at nagkamalay ka. Ay, di pa ako malakas. Ay, ayun pala ang mabahong naamoy ko. Ha? Anong mabaho ang sinasabi mo? Gamot ito. Ay, marami rin pala kayong alam. Marami kayong nalalaman kayo na mga tao. Ay, oo. Ay, itik lang. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Bakit mo sinabing hindi ka tao, ha? Sinabi ko na nga, hindi ako tao. Kaya nga, hindi ako tao. Oo nga, kung gano'n, kung hindi ka tao, ano ka nga? Tumatawa ka, pero hindi mo pa rin sinasabi kung ano ka talaga. Hindi na ako tao dahil ikaw ang tao. Hindi ako tao. Ay nako, nababalo na yatang matandang ito Hindi na magkakaugnay ang mga sinasabi niya. Nababaliw talaga. Ay, wala akong magagawa. Hanggat hindi ibinabalik ni Reyna Hadesa ang kanyang tiwala sa akin. At hanggat hindi pa napapawi ang parusang ipinataw sa akin. At hanggat hindi niya ibinabalik ang lakas, wala akong magagawa. Maghihintay na lamang ako na kaya ang kalagayan ko. Oh. Si Reyna Hadesa. Hanggang kailan ang parusa sa akin? At si Buaya Komando.
Ano naman kaya ang kalagayan niya? Nararamdaman din kaya ang paghihirap na tulad ang sa akin? Sinabi ni Vaya Komando, hihintayin niya ako. Ngunit hindi ko alam kung parurusahan niya rin si Vaya Komando. Kung makabalik lamang ako sa kanya, maintindihan ko ang damdamin at maunawaan niya ang lahat ng sasabihin ko. Ngunit ang alam lamang ng mga tao, buhaya pa rin si Vaya Komando. Oh, Ah, Iladabla, ah, nakahiga ka pa rin dyan sa sopa. Di ba talaga kita kayang palakasin? hanggat walang awa sa akin ni Rina Hadesa. Ay, Ah, siya nga pala. Nagluto ako ng pagkain mo. pagkain. Pagkain mo. Bakit ka tumatawa? Hindi ako kumakain. Hindi ka kumakain? Huwag mo akong alalahanin. Ang sarili mo ang isipin mo, tao. Nako, hindi ka talaga kita maintindihan, Iladabla. Makinig ka sa akin. Ikaw ang susunod na paparusahan. Bakit ako? Darating na dito ang baliw na tao. Ang matapang na tao. Kasama ang kanyang mga alipores. Si Salgadon ba ang tinutukoy mo? Ang matapang na tao. Hahanapin niya ang kanyang anak na si Aristao. At ano man ang gawin niya, ako ang makakatulong sa kanya. Ano naman ang may tutulong mo? Makakaiwas ka sa parusa kung susundin mo ang sasabihin ko. Hindi ako basta-basta. Matalino ako. Hindi kita maintindihan. Ipaliwanag mo. Malinaw ang lahat. Magkakampi tayo, Ador tao. Hindi ka mapapahamak kung kumampi ka sa akin, Ador tao. Ano ba talaga ang pinagsasabi ng matandang ito? Hala, pakainin mo si Buhaya Komando. Gutom na yon. Kapag nagugutom yon at hindi na siya mapakain, hindi niya pipiliin ang kanyang lalapain. Ano? Buhay ang ipapakain mo. Kapag may namatay, mamamatay ka rin. Ano? Marami kang hindi maiintindihan. Pero, kung sumunod ka, dahil kamatayan ang kinahinahnan mo kung susuway ka, ako labang ang matitira mong kakampi. Masama si Buhaya Komando.
Nako, ano ba itong pinasok mong ito? Nako po. Pakainin mo si Buhaya Komando ngayon din. Bago siya tumawid sa teritoryo para maghanap ng ikabubuhay niya. Ha? Natakot mo na ba talaga ako, ha? At kapag Oh. kung siya na mismo ang kikilos dahil gutom, ikaw ang unang lalapain. Ay, naku, delikado kung ganyan. Ay, naku. Kumilos ka na! Ay, mabuti na lang. At marami ang mga manok na ito. At hindi sila makakalayo para maghanap ng pagkain. May ipapakain pa ako. Sana hindi pa masyadong gutom ang buhaya. Naku, ang mabuti pa, bibilisan ko lang. Baka maabutan ko pa ang buhaya. Delikada si kaibigang ganon. Marami ng saksi ang lumalaban sa kanya at lumalabas. Naka-duty si Dahlia. Hayaan ko muna siyang gawin ng trabaho niya. Kahit may ulat mula sa mataas na opisyal ng pwersang pangsiguridad mula sa pinanggalingan kong mundo na nagsasabing kumalma na ang sitwasyon. Naniniwala ako sa talino at kakayahan ng mga siyentipiko na nagbabantay sa hari. Na-intercept nila ang napakalakas na pirsang pinakawalan ng kaaway na sana'y sisira sa natitirang pananggalang ng kaharian. Si Dahlia. Sige, Dahlia. Ano bang concern mo? Handa na po ako, Ninong. Sabihin niyo lang po kung ano ang maaari kong gawin. Kailangan ng kaibigan mo ng tulong. Si Aris po ba? Oo. Delikado ang kalagayan ng kanyang ama. At alam kong wala siyang kamalay-malay sa manangyayari sa magkapatid. Ninong, ano po yung nabalitaan ko? Totoo bang kinidnap si Carmina? Oo. At mas nakakabahala kung ano ang sinapit niya. Pero sa ngayon, wala pa namang pinsalang nangyayari sa kanya o balita. Paano nangyari yun? Amar, walang ibang makakatulong sa kanila, kundi tayo lang. Handa po ako, Ninong. Pero anong gagawin natin? Makikipag-coordinate ako sa mga otoridad. Alamin ko kung ano na ang resulta ng investigasyon sa mga nagaganap. Sige po, Ninong. Hintayin ko po kung ano ang ipapagawa niyo sa akin. Pakiramdam ko, malaki ang kinalaman ni Amigo Gadon sa pagkawala ni Carmina. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal mula sa panulat ni Liti Astudillo Aquino
at sa direksyon, Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center, Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.